Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Baka magtaka kayo mga kaibigan kung ano itong hinanawakan ko po. Ito ho ang isa sa mga napudos natin mga kaibigan sa Shilton po. Shilton Roundhead mga kaibigan. Tingnan nyo po, medyo maganda na mga kaibigan. Talagang typical na roundhead po. White leg, wine red, at saka bulto ang katawan mga kaibigan. Bata pa po. Ito 3 months old mga kaibigan. 3 months old po. So, tingnan nyo po mga kaibigan. Napakalaki na po. At saka bulto na ang katawan. Ang ganda ng katawan. Saka maganda talagang manang-mana sa ama po. Ito ay dalawa lang mga kaibigan kasi ito ang nauna kasi yung inkubito natin nagluko. At saka yung isa naman ngayon, yung pamaris dito ay kasi dalawang babae yung mga kaibigan. Marking niya. Nilagay ko lang na A, B. E yung isa, ito A at saka yung isa B. Yung babae po. Kasi ito talaga yung pamaris mga kaibigan. Kasi magkaiba ang markings nila po. Kaya may kumukuha sa atin ng tatlong pares mga kaibigan. Kaya baka makuha na ito kasi magaganda sila mga kaibigan. Tingnan niyo po. Ito, malalaking manok po. Kahit ang babaeng ginagamit ito mga kaibigan ay talagang medium lang po. Maliit na babae lang pero tingnan niyo ang napudos mga kaibigan. Malaki po. Kaya ang haba ng ano nila mga kaibigan. No? Ito ay 3 months old. Tingnan niyo po. Ang kagandahan ni Shilton mga kaibigan kung sa away lang, laban nila ay simple lang po, napakasimple lang, may angat, ilag ng kunti, tapos bato ng palo po, talagang rounded ang laro nila mga kaibigan. Kaya maganda to i-cross sa mga sweater po. May kapatid to mga kaibigan, same lang po, para silang kambal mga kaibigan. Pero may kasunod pa dito, same markings lang. Saka yung isa, yung ibang markings ay nagdimlim pa, pamaris dito mga kaibigan. Pero itong Shilton, tuloy-tuloy mga kaibigan, tuloy-tuloy ang pag-breed ko nito kasi maraming nag-request sa akin dito mga kaibigan, itong Shilton Roundhead po. Paramihin natin ito mga kaibigan, saka ako magpili din ako para gawin kong pang natin mga kaibigan, pang material po. Kaya tuloy-tuloy ang breeding ko sa kanya mga kaibigan. Ito po, tingnan nyo. Napakaganda mga kaibigan, pero baka may makakuha na ito kasi may kumukuha sa atin na tatlong pares po. Napakagandang manok mga kaibigan sa tingin ko po. Malaking manok. Ito talaga mga kaibigan ang mga roundhead mga kaibigan. At saka may nagtanong sa atin mga kaibigan about yung yung magkasta daw yung manok. Yung isang week, ilan bang araw na pahinga? Pwede naman hindi pahinga yung mga kaibigan, yung 1 week lang. Pwede tuloy-tuloy lang yung mga kaibigan sa pagkondisyon po. Kasi 1 week ngayon parang baliwala lang yun, parang mas maganda pa yun, pang-hype ng po. Pangpataas ng testosterone level ng isang manok, kaibigan. Okay lang yun, hindi na pahinga yun, kaibigan. Ritso na yun sa conditioning po. 1 week lang, okay na yun. At saka itong pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, na itong po. Kasi ako naman ay ang dami ko ng vlog na ginagawa dito, mga kaibigan, video. Kasi may nagtanong sa akin, mga kaibigan, na ano ba daw ang tama? Magligo tapos inject or inject bago ligo? Sa akin dati, mga kaibigan, nagdipindis panahon yun mga kaibigan. Pag medyo mainit, mas maganda yung inject sa gabi tapos ligo kinamugahan po. Pero pag medyo pero pag medyo normal lang yung init mga kaibigan, pwede namang ligo tapos inject sa gabi mga kaibigan. Mas maganda yung ganun po ay kasi nagdepende lang yun sa yung mga kaibigan, obserbasyon po sa isang manok mga kaibigan. Kasi pag masyado namang mainit yung katawan ng isang manok, mag-hoop yung manok po. Yun lang mga kaibigan. Ito naman magkondisyon tayo mga kaibigan ay common sense lang yun. Obserbasyon lang mga kaibigan. Ay talagang matalas yung paningin mo dyan. Matalas yung obserbasyon mo sa isang manok para naman makuha mo talaga yung kasi yung alam naman natin, yung manok hindi nagsasalita yun. Ito yan kaibigan. At saka ito naman pag-conditioning po. Kahit namang gamitin mong dyan, vitamins, basta nasa lugar lang po yung pagbigay mo. Nasa timing lang po ay talaga mag-perform ng maayos yung manok natin mga kaibigan. At saka regarding yung si Salvador Campo po, yung kaibigan natin, nagtanong na kumusta na daw yung limon. Sir, yung limon po ay talagang pasensya na hindi nang itlog. Kasi baka naumay siya dun sa partner niya. Pinarisan ko ng gray. Nangitlog yung gray. Baka susunod na yun sir,
pwede naman yung limon mo, Shilton lang ang i-ano mo, pero kung makahintay ka, pwede na rin yung limon kasi pagkatapos siyang gray, isunod ko yung limon po, yung limon 84. Kasi nangitlog na rin siya, pinakasahan ko dito sa pinakasahan ko sa roundhead po, na Shilton. Kasi gusto kong patangkarin mga kaibigan, kasi alam nyo na, limon ay ano lang yun medium lang yun. Alam nyo na, yung bloodline talaga na yung medyo pagpalabas ng magaling na manok, isa yung limon mga kaibigan, pero sa akin, sa time ngayon, napakaganda talaga yung roundhead po. Roundhead, cross natin sa kahit saan po mga kaibigan, kahit sa sweater, kahit sa mga hatches, talagang magninik sila. Itong mga Shilton mga kaibigan, ako. At saka kagandahan, kasi karamihan sa atin mga kaibigan, gusto talaga natin ng medyo malalaking manok, mataas na manok. Kahit nako, tingnan nyo to mga kaibigan, no? Ito talaga ang po, ang daming nag-request ito mga kaibigan, pero gusto ko share ko ito yung medyo malaki na sila para nahirap yung mga kaibigan, itong tayo ng sisiyo tapos kunti lang yung natin, medyo maliit lang yung area natin, kaya gusto ko mag-share tayo medyo malaki na po. Yun lang, depende na lang sa mga kaibigan natin na medyo malapit-lapit lang sa atin. Kasi itong Shilton mga kaibigan, medyo hindi masyado siya matunog po kasi kadalasan Boston, pero itong Shilton mga kaibigan, magkapariha lang sila na yung Allen Roundhead po, kasi yung Allen, ang dugo niya na Shilton. Pero nag-iba na kasi dinidevelop niya dito sa atin, si Manny Diliba po. Yun talaga, at saka yung si Freddy Aguilar, si Budget Aguilar po, yung anak ni Nini Aguilar mga kaibigan. Isa din yun siya nakahawak ng Shilton, kasi ang Shilton mga kaibigan, maganda siya i-cross sa mga sa yung mga SBR mga kaibigan, at saka yung isang hatches kay kanino yun, yung isang hatches na parang SBR din mga kaibigan. Maganda sila sa mga roundhead po, lalo na itong Shilton kasi parang may kulay siya na parang SBR, pero mas medyo dark lang yung SBR mga kaibigan. At saka itong Shilton, wine red siya mga kaibigan, talagang typical na roundhead po, hindi ho nawala sa kanya yung kulay ng paa, fit niya mga kaibigan, talagang puti po. Saka hindi naman siya masyado malaki yung ulo niya, eksakto lang mga kaibigan, pero maganda po, magandang manok to, lalo na pag marami ito mga kaibigan. May kasunod pa ito po, kasi ito yung nauna mga kaibigan, 4 lang sila, pero yung kasunod mayroon din mga 12, naglimlim yung isa, pero continuous po breeding natin sa Shilton mga kaibigan, kasi maraming nag-request po sa Shilton natin mga kaibigan, kasi alam nyo na, basta malalaking manok mga kaibigan, pwede kahit sa ulutan, ay talaga medyo sa tingin na lamang, pero sa akin po, gusto ko lang ng medium station mga kaibigan. Kasi may iba-iba tayong may iba-iba tayong pag-iisip mga kaibigan, may iba-iba tayong gusto. Pero yung Shilton mga kaibigan, malaking manok siya, napaka-accurate niya magbitaw ng palo po. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang isang Pilipino po, talagang napaka-fit yung roundhead mga kaibigan. Hindi ko pa ito na i-try mga kaibigan, na i-cross sa mga kaibigan, sa nitong Golden Boy natin, pero gusto ko i-try sila sa sweater din mga kaibigan, itong po Shilton, kasi magaling din sila po. Kaya yun lang ating mission sa araw nito. Bilang isang magmamanok po, magandang umaga sa ating lahat po.